Ayon nga po mga idol sa lumalabas na balita ngayon sa internet, nanganganib ng umalis si Klay Thompson sa Golden State Warriors kasunod ng pagtatapos ng kontrata nito at sa pagpasok niya sa free agency market. Sa katunayan, nagkakasundo na rin naman nga po ang kanyang kampo at ang kampo na rin ng Orlando Magic patungkol sa posibleng malaking kontrata na i-offer sa kanya. Ngunit paalala ko lamang mga idol, gaya nga po ng nakagawian ng mga NBA teams, hindi rin naman nga basta-bastang ipapamigay o bibitawan ng Golden State Warriors sa free agency si Klay Thompson nang wala silang nakukuhang kapalit. Kaya kung sakali man nga po na makapagdesisyon ito na umalis ngayong off-season, plano na lamang nga po nilang gamitin siya sa isang sign and trade deal upang sa ganoon makakuha ng kapalit niya kagaya na lamang ng matagal na nilang gusto na si Zach LaVine. Kung inyo nga pong matatandaan, isa nga si Zach LaVine sa mga nabanggit na superstar na gustong makuha ng Warriors since isa nga itong high scorer na merong dissenting shooting na kayang sabayan at tulungan si Stephen Curry. Samantala, alam naman nga po ninyo na isa nga sa mga prioridad gawin ng Lakers sa offseason na yung pagkuha ng bago at pangatlong superstar para kina LeBron at Anthony Davis. Yes mga idol, hindi nga titigil ang Lakers hanggat hindi nila ito nakukuha. Sa katunayan, kahit man hindi pa tapos ang NBA playoffs, ay kasalukuyan na nga nilang ini-scout ang mga superstar na pwede nilang kunin. At kasama na nga po sa tinitingnan nila ngayon ay ang superstar ng Cleveland Cavaliers na si Donovan Mitchell. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, kahit man hindi pa tuluyang nalalaglag ang Cavaliers, plano na nga po nila itong agawin sa lalong madaling panahon. Bali, malinaw na kung gaano kalaki ang agwat ng Lakers sa pagitan ng Boston Celtics at Cleveland Cavaliers sa kanilang serye. Kaya sigurado nga po na matatalo dito ang Cavaliers at kapag nangyari yan, questionable na para kay Donovan Mitchell ang kanyang future at kalagayan sa Cavaliers kung saan posible nga itong samantalahin ng Lakers para masungkit siya sa isang trade. Bali, si Donovan Mitchell na rin naman ang pinakasaktong player na posibleng kukumpleto sa Big 3 ng Lakers, gayong isa nga siyang point guard na kayang gumawa ng puntos sa kahit anumang parte at kayang magtala ng malaking puntos. Kaya sigurado nga po nakakayaning buhatin nito ang Lakers kahit wala man si LeBron at Anthony Davis. Pero syempre hindi rin naman nga ito magiging madali since sa kanyang hawak na kontrata na $35 million, kailangan na po ng Lakers na mag-offer sa Cavaliers ng malaking trade assets. Sa kabilang banda, unti-unti na nga pong tinatanggap ni Nikola Jokic siya posibleng mawalis ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets sa second round since hanggang ngayon wala pa rin silang panama dito. Sobrang nahihirapan para naman sila sa napakahigpit na depensa ng Timberwolves at higit sa lahat wala pa rin naman silang naisasagot sa triple tower nito. Pero isang malaking palaisipan, bakit nga ba hindi gumagamit si Coach Mike Malone ng Twin Tower since andyan rin naman si DeAndre Jordan? Yes mga idol, makakasabay nga daw ito sana sa Denver pagdating sa laki at tangkad kung pagsasabayan nila sa kanilang front court ang dalawang sentro na si Nikola Jokic at DeAndre Jordan para kalabanin sina Rudy Gobert, Karl Anthony Towns at Naz Reid. Ngunit ayon nga sa ilang mga NBA analyst, tama lang naman ang desisyon ng Nuggets na hindi gamitin at ibangko si DeAndre Jordan, gayong kapag isinama nga nila ito kay Jokic, mas lalo lamang nga pumbabagal ang pace ng kanilang opensa. Mas lalo lamang nga nilang mapapabayaan ang kanilang depensa sa perimeter at lalo na pagbaba ng kanilang scoring. Hindi rin naman nga ganun ka-reliable si Jordan kung kakayanin pa nitong sabayan ang tatlong batang sentro ng Wolves. Isa pa, mas lalo lamang nga pong matutuwa si Anthony Edwards sa pagsasalaksak kapag ito parati ang nakaabang sa ilalim ng basket. Kaya kailangan lamang nga po ng Nuggets na mag-isip ng ibang paraan o game plan para makabawi ang Minnesota Timberwolves. So that's it mga idol, ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.